Magandang hapon po sa inyo, no? Gaya ng aming inaasahan, hindi po nagpakita si Pemberton. At dahil hindi po nagpakita si Pemberton, hindi pa rin po namin alam nasaan si Pemberton. Nang hindi po siya nagpakita, nagpadala po siya ng abogado na merong lusod nang hinihingi ay i-dismiss ang kaso dahil walang probable cause at ibaba daw ang sakdal from murder to homicide. Inupost po namin ito kung narinig ninyo at ang sabi namin, hindi po ito pursuant to procedure dahil yung determination ko anong krimen isasampa at kung merong probable cause, yan po ay darating matapos po ang proseso ng preliminary investigation. Gayunpaman, minove po namin at ito'y dinaratan ng Piskalya na si Pemberton is deemed to have waived filing of his counter affidavit. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang proseso ng pag-determine kung meron bang probable cause maski wala pong counter affidavit si Pemberton. Naghain din po sila ng motion na tumututol doon sa pagkuha ng kanyang buccal sample, yung laway po para sa DNA at yung kanyang lateral fingerprints. Dahil hanggang ngayon po, wala tayo ng mga fingerprints para maikumpira doon sa mga fingerprints na nakuha doon sa lahat kung saan nakitang patay si Jennifer. No? Tinutulan po namin ito dahil sabi nila wala raw pong jurisdiction o kapangyarihan ang Piskalya. Pero naniniwala po kami na ang preliminary investigation ano yan po, tinatawag na inquisitorial. Kung pwedeng kunin ng mga ebidensya, lalong-lalo na dito na hindi naman kasalanan ng ating pulis na hindi nila nakuha yung DNA at saka yung fingerprint. Kaya po wala yung mga ebidensya na yan, na ebidensya, hindi kasi isinuko ang pagkatao ni Pemberton sa pulisan. Na nagpapatunay po na hindi po pwedeng ihawalay ang usaping BFA sa ebidensya ng kaso nito dahil BFA po ang naging hadlang kung bakit wala tayong kustudiya at ngayon wala tayong DNA at wala tayong fingerprints man lang ni Pemberton. Itong motion po ito ay submitted for resolution. Pangatlo po, hiningi po namin yung mga personal na gamit ni Jennifer na hanggang ngayon ay nasa pulis. Ang sabi ng mga Amerikano, kailangan pa rin nila sa investigasyon na yan. Ang sabi naman namin, well, hindi po namin maintindihan kung anong gagawin dyan sa investigasyon na yan dahil hindi naman kami bibigyan ng resulta yung mga biktima. Pero ganoon pa man, binigyan po sila hanggang kasinto para unan o ng larawan yung mga ebidensya niya tapos pinababalik po sa pamilya ni Jennifer yung mga personal na kagamitan niya. So sa akin po, nagkatotoo po yung aking prediction. Yung mga nakausap ko po sa media, hindi po talaga magpapakita yan. At ito po, isa na naman pagkakaiba sa Daniel Smith case. Si Daniel Smith nag-submit ng counter affidavit. Si Pemberton hindi nag-submit ng counter affidavit. Si Daniel Smith, at ito po ay kinumpirma ko sa ating mga piskal, matapos mag-submit ng counter affidavit, nagpakuha ng larawan para pruweba na siya'y nasa Pilipinas, nakadetina sa US Embassy. Si Pemberton, wala pong ganyang larawan. Naka-helmet po siya nung nakita natin siya. Di umano sa Aguinaldo. At i-report ko rin po sa inyo na hanggang ngayon, yung Camp Commander ng Camp Aguinaldo, bagamat siya'y nangako na susulyapan niya yung pagkatao ni Pemberton kung nandun nga siya sa kulungan, nabibo po kami. Wala po kami nakuha kahit anong minsan ng konfirmasyon kay General A na naroon nga si Pemberton sa Camp Aguinaldo. So, ang pamilya po. Ako po, nanay ni Jennifer, Laugi. Hanggang kailan pa kami mag-aabot sa kanya na dahil nagtatapos siya. Ano ba itong ating gobyerno? Nandito po ako, Mr. President. Akala ko pa po, alaala mo siguro yun. Isipin mo minsan. Kami maligayat sabi mo, kami ang boss mo. Pero nasaan? Ngayon naubos ko naman sa'yo, kami lahat. Sana, sabi mo, kumaan tayo sa utoy na daan. Nasaan na yung pinangako mo? Hanggang salita ka lang. Pero kanina na kailangan, parang hindi mo nalingon. Siguro makakalingon ka na naman ulit. At mga nako, pag kailangan mo naman ang mga taong bayan. Sana po, maisip ko lang sana, minsan, sana huwag mangyari sa pamilya
pamilya mo yung nangyari sa akin ngayon. Dahil hindi mo siguro matatanggap, bakit namatay mo pa? Kaya lang po masasabi ko. Sa ngayon po, natapos na po yung PI ko, pero nabigo na naman po kami, hindi lang kami kundi kayo din, na walang observer na nagpakita. Kaya nga po nasabi niya ang meeting, wala po sila na counter affidavit. Hanggang ngayon, nagtatanong pa rin kami, anong klaseng gobyerno meron tayo? Ikasali ko na si Mark. Si Mark, binigyan nila ng case. Pero andito si Mark, hinaharap niya yung case. Pero bakit December to, hindi niya hinaharap? Mr. President naman, yung sinasabi mo na ituwid ang daan tungo sa pagbabago. Wala pong pagbabago na nangyayari. Saan po yung tuwid na daan doon? Na bakit hanggang ngayon, hindi namin nakikita si December to kung nasaan siya. Maski si General Ang, hindi niya pinapilin na andon si December to. Saan kami maghahabol? Sino ang kukunin namin na suspect? Sino yung sisingilin namin sa nangyari sa kapatid namin? At paano namin makukuha yung hustisya para sa kanya? Na hindi naman kumikilos yung gobyerno. Kahit si President, wala naman siguro nagawa. Paano ba tayo matatapos? Paano makakabit ng kapatid ko yung justice na sinasabi? Sana naman po mag-cooperate naman po si President. Siya yung Pangulo ng Pilipinas. Kapwa Pilipino, kailangan tulungan niya. Huwag siya binibigyan sa mga nangyayari ganito. Bakit si Mark ginawa nila ng aksyon? Para nililinis na nila yung nangyayari ngayon na imbis sana bigay ng focus kay Pemberton, pinawala nila. Binibigyan nila ng mas ng time si Mark. So sana naman, ibalik natin yung justice sa Laude, ibalik natin yung case kay Laude, huwag natin i-release yung issue. Yun lang po. Sana po masasabi ko, Mr. President, ikaw po ang namumuno ng sarili mong bansa. Ikaw po ang namumuno ng lahat. Alam po ang masasabi ko. Sana naman po, bigyan nyo kami ng pansin. Hindi naman po namin hiniyak full time nyo. Minsan silipin nyo naman po kami. Minsan pakinggan nyo naman po ang pakikiusap natin sa inyo. Kung meron po kayong awa at puso. Yun lang po. Well, for me, it was just like expected. This guy was hiding behind his right, not even willing to defend line, not even anywhere on the case. He was just expecting on his right, coming out with his attorney came out with hypothetical discussions about which has nothing to do with the case at the moment. So it was just as I expected. I don't expect him ever to face his guilt. I doubt if we will ever get any answers at that point. And right at the moment, I just know, due to circumstances, due to things, I can just tell. I know Jennifer was there today. I can tell her, Jennifer, I was here today too. It was him not showing up. Okay. Maraming salamat po sa inyo, no? Ang next hearing po ay November 5 para sa ocular inspection. Samahan niyo po kami ulit, no? Dahil ang pag-asa na lang namin ay isang bayan natin pamamagitan po ng media. Maraming salamat po. Dihado rin po kami dahil hindi namin alam kung mapapalagot pa namin sila.
last October 22, we were never allowed to see Pemberton nung nagpunta kami mismo ni Harry kasama ang Laude sa Camp Aguinaldo. Now, we will be making a formal request because at that time we were denied dahil sabi wala kami formal request. No? At ngayon, Harry and I will be making a formal request para makapasok sa kampo at makita mismo si Pemberton. Kung dinadala nila noon, wala kaming request. Now na magkakaroon kami ng request, tingnan natin kung makikita na namin si Pemberton. We will see. One other thing about this issue, because this came up to me all the time. You know, we were at that time when we were there, we were disbelieving that otherwise it has been stated by all authorities before that he was in joint custody at that moment. Today, from the U.S. Embassy, it stated clearly that he is only and purely under the U.S. custody and always has been. Just wanted to say that because that was the reason why they came up there. Well, naghahanda na po kami ng petisyon dahil sa mga pangyayari na hindi naman siya nag-submit ng counter affidavit. Tingin ko mapapabilis yung resolution ng kaso nito. At sakaling magkaroon na ng kaso sa hukuman, ayaw namin mangyari yung kay Daniel Smith na na-date na yung petisyon. Ang nais namin mangyari, unahan na yung issue, anticipating na magkakaroon naman ng kaso para sa ganon ay hindi maging academic yung issue na sino ba talaga dapat kumawak sa isang estado. Ang plano po namin is gawin po nilang lahat. Hindi po nagsasado si Mark, hindi kaya ni Pemberton. At ulitin ko po sa ating gobyerno, hindi po pumatay ng kahit sino si Mark. Huwag niyo po siya tatuhin ng para mamamatay tao. Ang trabaho niyo, habulin niyo yung Pemberton na mamatay tao na hanggang ngayon hindi nagpapakita rito sa ating mga proseso. Yan lang po ang huling salita namin. Wala pong pinatay si Mark. Habulin po ng gobyerno ng Pilipinas ang mamamatay taong dayuhan.